I wanna be the very best that no one ever was. More on assessment po kami sa slate. Opo, ganun po. Kasi yun po yung ano sa amin, tourism. Depende po sa prof namin. Bye-bye, guys! Ay, dito na ako! Uy, hindi! Uy, susay! Bye-bye! Bye, Lara! Bye-bye po! Pero wala nang susunod. Diretso baba na kami. Jewel! Ganda! Sa inyong lahat. Ako po si Destiny Cruz, Dinasada Balakadiang, inyong tour guide na makakasama po sa lahat ng destination dito sa Mount Kulis. So, welcome to Fresno Agroforestry Ecotourism Campsite, or kung tawagin po natin ay Mount Kulis. Ang Mount Kulis po ay nahahati sa dalawang camp. Ito po ay ang Camp A at ang Camp B. So, bali sa Camp A po muna ang ating unang destination na pupuntahan po. Ang unang destination po natin sa Camp A, ang isa po sa highlights dito po sa Mount Kulis na kung saan dito po natin makikita ang Noah's Ark, Buwis Buhay Rock Formation Post po. Ito po ay may haba na 30 to 45 minutes po. Depende po yan sa pacing po ng isang nagtitrekking o nag-hiking po. So, bali dito po, hindi rin po natin may iwasan na magka-encounter po tayo ng mga wild animals like wildcat or musang po kung tawagin, mga snake, monkey, yes. Iba't iba po. Monkey daw. Kaya kung meron po kayong nakita po na mga hayop, wag daw po niyong hawakan. Kasi kung ano po yung pinakamaganda, iba po yung mga delikado, tsaka mas makamandag po. Okay, pagdating po natin sa Noah's Ark, dito po niyo makikita ang kabundukan ng Sierra Madre. Opo, nakapalibot po dito ang Sierra Madre na kung saan din nakapalibot din po sa atin sa ngayon ang Sea of Clouds din po doon po sa Noah's Ark. Makikita niyo po siya in person po kung gaano din po ito kaganda at kung gaano kaganda din po ang view dito sa amin sa Tanay Rizal. Ang pangalawang destination naman po natin, so bali magkakasunod na po ito, ang Sambung Peak, Heart Peak, tsaka po ang Rock Formation na may haba po ito na 30 to 45 minutes din po. Depende po yan sa pacing din po ng isa nag-trekking na nag-hiking. So, bali dito po may lubid po tayong pwedeng daanan or madadaanan. Kaya isang malaking pag-iingat lang din po sa bawat isa sa atin sapagkat medyo madulas din po at umulan po kahapon at matalik din po ito. Maaari din po kayo masugatan. Kung sakasakali po dito po sa Sambung Peak, makapag-group photo po kayo. Solo picture, couple, free na. Nasa sa inyo po yan. Pwede broken. Sa Heart Peak din naman po, pwede rin naman po tayong mag-picture ng group, solo, and then sa Rock Formation po. So sa Rock Formation naman po ay bali, isang malaking pag-iingat din. Medyo kasi matatalas din po ang ating mga Rock Formation po. So bali dito po, solo picture po tayo dito. Pagkatapos po natin dito sa lahat ng destination po dito, tutungo po tayo sa isa sa gusto po ninyong lahat, ang Spiderweb po. Ito po ay merong 8 to 9 minutes lang naman po, pababa po ito. Dito po, meron po tayong rules and regulation na bawal po ang solo picture. Pino-photo lang po tayo ito, and then kailangan po natin i-remove po ang mga sandals o kaya ang ating shoes po. Para hindi po nalilibagan yung web po natin kasi hinihigaan po ito ng mga turista. So, bali, ang huling destination naman po natin ay 8 to 9 minutes din po. Ito po kung saan nakatayo po ang Mount Kulis, kung saan po nag-shooting ang probinsyano po ni Coco Martin. Isa po ito sa mga highlights din po namin dito. Kung saan din po nag-shooting ang probinsyano ni Coco Martin ng ilang buwan po. Dito po nakatayo ang bahay ni Cardo Dalisay. Dito rin po na-shooting ang bagman po ni Miss Julian Santos. Ang amazing camp po ni Mr. Dingdong Dantes. Dito rin po nag-overnight. Overnight, nagdatan po sila Miss Julia Barreto, Bea Alonso, Miss May Mendoza. Yan, dito rin po sila. Ang friend ko po ni Mateo, na asawa po ni Miss Sarah G. Dito po ginanap din po yun. At ang bagong-bago, guys. Ditong June 4 lang din po na-iraos po natin ang shooting po ng ni Mr. Dingdong Dantes at Miss Shara Santos po. Pero hindi ko lang din po alam kung ano po ang palabas dito. Sa ngayon po, may nakapending po tayong shooting ang Encantadia Chronicles Sabi po. Nagagampanan ko po bilang isang hator, Charis. Ako si Imaw. Dito po sa
Sa Mount Kulis po, ito po ay may taas na 620 miles above sea level po. Nakalimutan ko, dagdag ko na lang din po pala. Sa Sambong Peak po ay may taas din po ito na 629 miles above sea level po. So pagkatapos po natin sa kampe sa Mount Kulis po, so balik po tayo dito. 15 to 25 minutes po pababa po dito. So balik po tayo dito para mag-lunch po kayo. And then pagkatapos po pong mag-lunch, prepare din po tayo kung mga siguro kalahating oras din po para makapagpahinga din po kayo. And then baba po tayo sa kambi na 30 to 45 minutes din po ito. Depende pa rin po ito sa pacing din po na nag-trekking at nag-hiking din po. So balik puro pababa po to. Dito po naman ang unang destination po natin kung pupuntahan isang Lion Falls na kung saan makikita din nyo po ang bundok ng rock formation. So bali maganda din po dito. Picture attraction din po. And then susunod po natin, next destination po natin is ang Hanging Bridge na kung saan po, sa Hanging Bridge po hindi na po tayo makakatulay sapagkat sa ngayon po kasi is picture attraction lang din po siya. Before po, ang Lion po, ang Hanging Bridge po ay papunta po ito sa Linaw Falls sa kung saan na-waste po ito ng isang malakas na bagyo, ang bagyong Ulysses po. So sa ngayon po kasi tinanggalan din na po siya para hindi na rin po siya mapuntahan. Under recovery pa po ngayon ang Linaw Falls po. And then dito po, pwede po tayong mag-group photo kasi sa bungad lang din po tayo. And then solo picture at para mapag-buwis buhay din po kayong post po dito sa Hanging Bridge. And then susunod po natin ang huling destination naman po natin na kung saan makikita nyo po ang Giant Swing. Tsaka ang overflowing river po na kung saan dito po kayo pwede pong magtagal ng gusto, mag-swimming na po kayo dito. May cottage po tayo dito na pwede po ninyong i-avail for 100 pesos po per each pero okay na po yun, na ano na po namin, nasettle na po namin yun ni sir. And then sa life vest kung gusto naman po ninyong mag life jacket or ano po, pwede nyo po siyang i-avail din. And then pagkatapos po nito, pagkatapos pong maligo doon, balik po tayo dito ng 4. And then kung gusto nyo pong sumakay po ng 4x4 pataas, po. Tapos pwede po dito na rin po kayong magbanlaw po. Kaya kung meron po may mga sakit po sa inyo like hika, sakit sa puso, broken hearted, andito po kayo para ma-relax. Andito po kayo para ma-relax, hindi para ma-stress, ma-unwind, at makakuha po kayo ng bagong knowledge po dito sa amin sa bundok. Kala ko bagong lalaki. So bali ko may katanungan po kayo. Bali ko may katanungan po kayo is ano lang din po kayo sa akin. Ano po, kailan po siya naging DOT accredited po yung Mount Kulis? Opo. Bali nag-start. Tourism po siya. Opo. Under po tayo ng tourism. Bali, ang Mount Kulis naman po ay nag-start po siya ng 2018-2019 po. Nung kasagsagan din po ng pagkakandero. Nandun po siya na-declare as DOT accredited. Opo. So, bali yun po. Bali, sa ngayon po, take your time po muna at maya po tayo aakit po sa bawat destination. May tanong pa. About naman po siya sa yung mga parang pinagkakitaan po ng site. Ano po yung mga paraan po kung paano po nakapag-generate ng kita yung LGU tsaka authorities po na nakabasa po dito? Sa ngayon po, ang mga pangunahing hanap buhay po ng mga katutubong dumagat po dito sa amin sa lugar po ng Mount Kulis ay ang paggawa po ng mga barbecue sticks, sawali, at unang-una po sa lahat, isang pagtatanim po. Isa po yan sa pinakangyaman po ng mga katutubong dumagat po dito sa amin. Pero may isa pa po tayong yaman ng mga katutubong dumagat po dito sa amin. Ito po ay ang puno ng almasiga na kung saan ang puno ng almasiga po ay isang napakalaking puno na kung saan kapag ito po ay ating sinugatan, nag-produce po ito ng dagta na siyang pangunahing nagiging wax po o pwede po natin gamitin pananglaw po or pang ilaw sa ating tahanan. If ever po, yung products po nila, nagtitinda rin po sila. Ito po ay mga na-deliver po sa market or sa mga palengke po na kung saan marami po talaga gumagamit po ng mga barbecue sawali or pandingding po sa mga bahay na siyang ginagawa pong mga kubo or yung mga naire-rent po natin sa ngayon. Tanong ko, yung barbecue stick po, doon din po siya sa puno ng... Sa puno po ito, sa puno po ng buho or kawayan. Meron po tayong 5 klase ng kawayan. Meron po tayong... Mamaya po itatalakayin po natin yan sa ating pong pag-akyat po sa ang iba't ibang klase po ng puno ng kawayan or bamboo. In terms po sa mga visitor,
Meron po bang parang policy dito na carrying capacity po? If may restriction po kayo. Meron po tayo. So, bali, ang lahat po nakapalibot po dito sa Mount Kulis ay pwede po nating tingnan, hawakan, pero bawal po nating pitasin. Kaya dito rin po sa amin, meron po pala tayong rules and regulation na kung ano po ang bit-bit po natin pag tayo po ay umakyat, ay siya rin pong bibit-bitin din po natin hanggang sa ating pagbaba. Mula po sa ating mga pinagamitan po, like mga basura po, ganyan. Para maiwasan din po nating masira ang kagandahan ng nature dito po sa amin. Meron po kayong mga homestay po dito or if gusto mong mag-overnight, ganun po. Or yung mga bahay kubo nyo po, nakasama po yung mga locals, ganun po. Sa ngayon po, bali dito po kasi sa Mount Kulis, nakahiwalay po yung mga bahay po ng mga katutubong dumagat. Din po sa pwede pong pagkampingan po or paglagyan po ng tent ng mga guests po natin. Pero may napunta rin pong mga dumagat doon. Dito po, sa ngayon po kasi ang mga katutubong dumagat po ay moderno na rin po. Nakisabay na rin po sila sa panahon po natin na siyang pangunahin, hindi na po sila mga nakabag. Kagaya po ng lugar po sa Pinatubo or mga katutubong Aita, na sa ngayon po is nagbibihis na rin po sila na kagaya po sa ngayon po or moderno na rin. Hindi na rin po mga nakabahag. Sa totoo lang. May halos karamihan din po ng mga tour guide po dito ay mga katutubong dumagat din po sila. Ako nga lang po ay isang half. Dahil ang nanay ko po is purong katutubong dumagat, tapos ang tatay ko naman po ay Bisaya. Kaya pag pinagsama po, Bisagat. Present dito, Bisaya. Yun sa mga homestay naman po, ano po yung mga ino-offer nila doon? Dito po sa homestay naman po, meron po tayo sa camp, makikita niyo po ito, meron po tayo itong Kasitas, Dalaga. Ayan. Na gusto niyo pong pag-istayan po ng mga turista, na pwede niyo po siyang i-avail po kapag once na gusto niyo pong mag-overnight. May Kasitas po tayo, Dalaga, Talahib, meron din po tayo yung pang-family size po, meron po tayo dyan, kumpleto po. Sa bawat campsite naman po, meron dun po sa pinakang pwede pong pag-istihan, may CR din naman po tayo. Tsaka pwede rin po kayo ditong mag-tent po. Para kung sakali po mag-tent po kayo, pero pwede pong 10 beach na lang din po yung mabayaran niyo po doon. Kasi yung iba pong karagdagan pa kung ano pong gusto. Di ba po kailangan po yung sa mga specific na site po na nabanggit po ninyo? Kailangan po natin umakyat. Paano po kaya yung sa mga PWD po na gusto pong magpuntahan din po yung iba't ibang destinations po natin? Sa bagay pong iyan, kung mayroon po tayong PWD, meron po tayong mga tour guide din na willing pong mag-assist po sa kanila. Kung sakali po na special po ang kanilang para makita at makarating din po sila sa napakagandang lugar po, sa kagaya po dito sa amin sa Mount Kulis. Kagaya po ng mga bulag, pwede rin naman po silang pumunta po dito. Basta naka-maintain din po at maganda po ang pag-aasikaso po ng mga tour guide at ng mga lihitimong nakatira po dito sa amin. Kasi welcome naman po kahit ano po dito sa amin, maging pilay ka man or ano man po ang inyong Yung dagdag ko rin po yung sa pagpapanatili po ng status nitong Mount Kulis na as ecotourism site. Meron po bang mga specific na standards and guidelines po na parang sinusunod yung mga workers around para po mas maayos? Ayun po, ma'am. Dito naman po, bali, nagtutulungan naman po ang maintenance tsaka po ang mga tour guide para malinis at maging maayos din po ang lugar, para maging maaliwalas at hindi po ito maging masira po. Or meron po tayong lingguhang paglilinis din po sa mga trail din po natin. Siya about dito, pero yung mga tourist, type of tourist. Anong klaseng tourist? Mga, ano po kayang klaseng turista po yung mostly commonly pong dumadayo sa Mount Kulis? Okay po. Dito po sa Mount Kulis, marami po tayong mga turista na nagpupunta po dito. Kagaya po ng Indian, Chinese, Nigerian, Jamaican, Canadian. Opo. Sa ngayon po, inaabutan po tayo ng international o mga foreigner po ang tawagin natin dito. Kaya I'm one of them. Bali sa ngayon naman po,
karamihan din mga high school din or mga kagaya niyo pong mga estudyante, kapag nagtutour po sa lugar na ito, ay hindi na lang din po sa mga animals or kung saan po sila mga nagtutour, but in nature tour po. Nandito rin po sila. Before po, meron po kaming guest na 70 plus, so bali, sila po ay isa school ng Ateneo, mga English speaking po nung nakaraan. So, bali, nakakatuwa po sila kasi ngayon lang din po nila naranasan yung ganito. Nagkaroon po sila ng knowledge or kaalaman sa lugar po ito kung paano po nabubuhay ang mga taong katutubong dumagat sa kabundukan. Dagdag ko lang. Yung sa community naman po around Mount Cooley's, parang ano po yung mga nagiging paraan nyo para mas maengganyo sila po na mag-participate sa pag-maintain ng Mount Cooley's? Kasi po, sa ngayon din po kasi, bali, ang Bawin Cooley's isa na rin po sa pangunahing hanap buhay din po dito or paggagay po ng mga local po dito, mga local guide po. Kaya para ma-maintain din po ang kagandahan ng lugar, is tulungan lang din po or bayanihan kung sa ating po ano, para mas ma-maintain po ang kalinisan at kaayusan din po dito. May dumating po ditong mga, kunyari, yung mga program po na cleaning operation, ganun po. Sa mga program of operation naman po, dito naman po sa amin, bali halos tour guide lang din po, tsaka maintenance din po ang nag-release. And then, kapag mga turista po, nag-tree planting po sila, mga volunteers. Tree planting. Sustainable practices. Since ano po, di ba po canteen po ito, ano po yung mga local foods po na may pagmamalaki po ng ano? Sa ngayon po, isa po sa ngayon po kasi bilang isang moderno na rin po dito, ang makikita po natin dito po sa restaurant po ng police is yung mga topsy-topsy po. Yung mga ganyan. Pero nagluluto din po kami dito ng mga special po like yung mga gulay-gulay po. Isa po yan sa mga inaano din po dito sa aming mga katutubo. Masarap pong pagluluto ng mga gulay. Lalo-lalo po sa mga gata. And then yung mga gulay po, around the area. Po, dito lang din po siya pinipitas kaya fresh po siya. Farm. Yung sa ano po, since di ba po may nabanggit po kayo kanina yung parang sa bayanihan po, na ano po kaya yun ng mga tourists na parang na-contribute po kaya sila dun sa bayanihan para po ma-maintain po yung business Bali sa bagay na iyan, kasi hindi natin maiiwasan din kasi may mga turista po na pasaway. Totoo po yan. Sa pagkaganon po ang napunta po sa ating mga guests is malaking pangunawa din, tsaka lawakan din natin yung natin, kaisipan na pagpasensyahan, ganyan, kasi hindi naman lahat tayo ay perfecto, talagang hindi rin maiiwasan na. Minsan kasi may mga pasaway talaga, basa-basa na lang din nagtatapon ng basura, kahit pinagsabihan na po, nandun na tayo sa orientation, tsaka sa BP. Ganun talaga. Yung mga tour guides po is DOT ano rin po siya? Ang mga tour guide po dito is puro lihiti mong taga rito po nakatira, local po. Meron So, po, approved naman po kayo ng LGU, ganun po. Opo. meron din po ba kayong parang training programs para sa mga tour guides? Meron po. Tour guide. Yung ano po, ano naman po yung kulang na dapat kong i-develop pa sa mga tourists? Sa gayon po, wala naman ako na siguro proper uniform. Yung mga ganun. Sa ano po, sa mismong site po, yung mga dapat i-develop. Sa site yung... naman, siguro mas mabago. Sa mga like yung, kasi sa ngayon kasi medyo Pinakalawak. i-renovate daw siya ulit ng panibago. Or something? Rejuvenation. Nakakontrol niyo po ba yung dami ng tao po dito pagka... Sa ngayon po kasi kapag weekdays po kasi is naka-maintain talaga yung taong pumapasok. Pero pag long weekend naman, so maintain pa rin. Madami siya siguro sa 100 plus ganyan. Pero hindi kagaya ng dati Hindi po talaga na overcrowding. hindi naman. Kasi before din kasi nung sumapit yung pandemic natin, dun mas lumakas din po kami, lalo po nung dumating po dito ang provincial po ni Coco Martin, tsaka biyahe ni Drew. Ayan, so nai-endorse po nila ang Mount Cooley's. Wala din nung nag-shoot po dito si Mr. Dick ng Dandes sa Amazing Campo. Ayan. So bali, nakatulong po yan sa amin. Bali, puwapasok po sa amin is nasa 1,000 plus po before. Hindi po ba dito yung PBB rin po? Diba? Hindi po. Yung Camp Asia, Camp B yun, diba? Ayun lang. Yung sa market.
promotional po, gumagamit po ba kayo ng social media, ganun? Sa social media naman, sa ngayon naman, ang mga katutubong dumagat din naman po is Yung Facebook may Facebook na rin po. Moderno na rin po sila. Sa pagbebenta naman po, or kung tinatawag natin is barter po. Tama po ba? barter Barter. Sa pagbebenta naman po is talagang ano din kami. Mula sa pakikipagkalakalan sa mga tao. Ano po yung bukod po sa pandemic, yung biggest challenge po na na-face ng Mang Coolies? Para po sa amin kasi dito kasi parang yung pandemic kasi, totoo lang napakaraming nahihirapan ng pandemic. Kahit sino naman po nahihirapan po talaga. Kasi hindi ka din makalabas, hindi ka makapag-produce ng sarili. Yung pangunahin nating pangangailangan din natin may produce kasi yung trabaho natin na pending talaga. Diba? Minsan doon pag sumasapit yung panahon na magkakaroon tayo ng depress kasi tayo hindi tayo nakakalabas yung mga bagay. Pero dito naman sa amin is okay naman kasi basta masipag ka dito sa aming lugar na ito, mabubuhay ka. Totoo, yan. Lalo magtanim-tanim ka lang dyan. Kaya nga noong mga panahon ng pandemic is ang pangunahing naging libangan din ng mga tao is ang pagtatanim po or mga plantito, di ba? Yung mga ganon. Hanggang sa kahit sa paso, nagkatanim na din sila ng mga halaman. Meron po ba kayong, yun dito po sa Mount Coolies, may mga sustainable practices po kayong ini-implement as of now? Sustainability Sa Sustainability. Sa ngayon po, parang wala yan. Like, yun nga rin po, di ba po nagpo-promote po kayo ng live online, pero paano nyo po tinitake care yung mga wildlife po, yan, and plants? Yung mga plants. Ano naman po sila kasi pagdating po sa mga halaman, okay naman po. Basta wala ang ipakita. Okay yun, okay. Baka po yun, nagtanong po. Pero pwede naman po tayo magtanong at long Po, sa taas po. As may video po tayo. Kasi pwede tayo mo. Nagawa po kasi kami ng Paper po ninyo, tsaka May napunta rin pong mga schools dito. actually, ngayon ako lang pasubok sa ganito or question. Pero Pero hindi ka po sumagot. So, appreciate po namin. Thank you, Sanay sir. na sanay na ang gabi. Thank you, sir. So, bali, pagkakot sakali po na, mamaya po, mas marami po tayong tatalakayin pag tayo tumaas na. Maganda na lang din po kayo ng video habang tayo po is tumataas. Mula po sa mga uri po ng mga wilding po dito sa atin. Sa kayo, hindi talaga ako ready pero at least sasagot ko na ng maayos. mga po ang super Thank you. Thank you rin po. Sige pa kung ano po. po kayo? Siguro po mga Mga 5:30. 5. Mga 5:30 tayo lalarga. It's 4:30 pa lang. So, bali,